Hindi kaya tinulungan ako ni Jace para subukan kung karapat-dapat ako kay Sunshine? Nagtagal ng 5 oras ang aktibidad sa madilim na bahagi ng bundok at nasagot ang tanong kung bakit sa gabi ginagawa ang hunting. May mga patibong sa lupain ng mga alister. Lalagyan mo na lang ng pain, maghihintay sa dilim at presto. May pang-ulam ng buong barangay. Sagana sa wild boar, sawa, coconut crabs at iba pang maliliit na hayop ang gubat at malawak na sapa. At sa loob ng panahong yon, 2 baboy ramong nahuli ni na Jace at Craig, isa kay Tatay Delphine at malaking sawa kay JJ. Wala na akong pakialam sa iba pa naming kasama na nasa halos 50 katao. Dahil sa lahat, ako lang ang talunan at walang nahuli. Hindi ko yun maitatanggi. At mas malaking kahihiyan dahil si Tatay Delphine pa naman na nagturo sa aking bumaril. Pero kahit isa sa nyug na walang laman na hindi gumagalaw sa layong 10 metro, wala akong kahit isang tinamaan. Partida, medyo maliwanag pa nang sumalang ako sa target shooting. Lalong nasira ang gabi ko dahil hindi ko alam ang isasagot sa mga biruan na mahina para kasi ang tuhod ko dahil bagong kasal ako. Pinagod raw ba ako ni Sunshine sa kama? Paano ba nilang nasasabi yun sa taong hindi nila lubos na kilala? Unang beses mo pa lang naman. Si JJ ang kasabay ko ng pauwi na. Si Tatay Delphine may kausap sa likuran. Isang maliit na grupo na sa lugar namin pauwi. May dalang mga uri ng snails, suso at kuhol na hindi ko alam ang tawag galing sa sapa. Ang mga kasama natin dito na lumaki. Malay natin sa susunod, ikaw nang may pinakamalaking huli. Ah, shit. Hindi ako nakaimik. Kailangan kong iligtas ang sarili ko sa pagkabaliw. Ang mahalaga, ako ang nakahuli sa puso ni Sunshine. Sa kanila lang lahat ang mga hayop sa buong kagubatan ng mundo. Halos alas 12 na ng gabi kami nakauwi at akala ko aabutan kong tulog si Sunshine. Pero hindi, nasa mesa siya sa sala at naghihintay sa harap ng malaking cake. Ginawa ko to para sa'yo. Naglahong lahat ang sama ng loob ko sa mundo ng matitigan kong maganda kong asawa. Nakatube, walang panloob. Labas ang puso at naka-full length na palda. Masyado siyang nice. Nanuyo ang labi ko sa higit pa dahil alam ko kung gaano kaganda ang nasa loob ng damit na yon. Kung malinis lang ang katawan ko pagsisisihan niya nagsusuot pala siya ng daring na damit sa loob ng bahay. Paano kung may makakita sa kanya? Akin ang bawat pulgada ng katawan niya. Walang iba. Akin. Sunshine's POV. Halatang mainit ang ulo ni Sandro. Madungis ang damit at puti ka ng suot na pants sa loob ng boots. Nakaturo sa lupa ang dalang rifle at bagsak ang mga balikat. Nakilala ko ang lumang baril dahil sa tatay ko yon. Makailang beses nang dumaan sa repair dahil nagkaklag ang bala sa barrel sa sobrang kalumaan. Tipak-tipak na rin ang ibang bahagi ng kahoy sa kabuuan. Gumagana pa ba yun? Nahulaan kong hindi maganda ang gabi niya, kaya sinalubong ko agad siya ng halik sa pisngi. Marumi ako. Inilagan niya ang mga kamay ko, nahahawak sana sa kanya. I'll be back, maliligo lang ako. Tikman mo muna to, please. Nasa dulo na kaagad ng tinidor na hawak ko ang cake na may kaunting icing. Ibubukan niya ng bibig niya kaya maingat ko yung isinubo. Naghintay ako sa magiging reaksyon niya. Matamis. Bulong niya. Naiwan pa ang kaunting icing sa gilid ng labi. Nakangiti. Kaya dinampian ko yun ng daliri ko at dinala ko sa bibig ko. Oo nga, matamis. Mas matamis pa sa una kong tikim. Siguro ay dahil galing sa sulok ng bibig niya. Sandali kong nakita na lumamlam ang mga mata niya at nabawasan ang bigat ng tensyong dala niya pagkarating. Totoo ba? Nalalasahan mo talaga? Ikaw. Idinugtong agad at sa kislap ng mga mata niya, ako palang tinutukoy niya, hindi ang cake. Magkahalong tuwa at pagkadismaya ang naramdaman ko. Hanggang ngayon wala pa rin siyang panlasa. Hey, don't be sad. Alo niya sa akin, pumesto sa likuran ko at nagpatak ng halik sa balikat ko na nakalitaw dahil sa tabas ng damit ko. Ang mahalaga ay nasa akin ang pinakamaganda, pinakamabait at pinakamalambing na babae sa mundo. Umikot siya at hinuli ang titig ko. Tinitiyak na hindi ako nagtatampo. Okay lang, marami pang araw, susubukan kong gumawa ng iba pa sa mga susunod na araw. Tahimik kong sabi. Baka sakaling sa mas matatapang na lasa, may isang magpabalik sa taste mo. Hinawakan ko siya sa balikat at sinabayan ko papasok sa silid namin. Sa labas ng bathroom, tinulungan ko siyang maghubad pero inawat niya ako. Kaya ko na to. Ayokong marumihan ka. Hinubad na kaagad niya ang suot na jacket.
Kumalat sa hangin at umabot sa ilong ko ang mabangong amoy ng kanyang katawan. Ang pamilyar na cologne at baby wash. Okay, hihintayin kita. Nagulat ako sa naging sagot niya. Ginamit niya ang braso niya para kabigin ako sa batok at hinalikan niya ako sa bibig. Mabilis ang kilos na idinikit ako sa dingding at naibaba agad ang tube ko kung saan wala akong suot na panloob dahil hindi naman ako lalabas ng bahay. Dahil sa makailang beses na nagniig kami kahapon hanggang sa buong magdamag. Dahil madumi ang kanyang kamay sa damit ko lang siya humahawak. Ginamit niya rin ang mahabang tela ng palda ko para hawakan ako sa pang-upo para igiya sa paharap sa salamin. Idinikit niya ang bibig niya sa tenga ko. Inipit ako sa counter at marahas na bumulong. I want to take you here while looking into your eyes. Gusto kong marinig at makitang kailangan mo ko at mahal mo ko, Mrs. Legaspi. May madilim na kislap ang mga mata niya, parang paninibugho at galit. Saan galing ang mga insecurities na yun? Wala na bang ibang lalaki sa bahay ko kundi siya? Humarap ako sa kanya, nagmamahal, umuunawa. Ano man ang bumabagabag sa kanya, kaya kong alisin yun. Kung yun lang ang paraan para mapatunayang nag-iisa siya sa buhay ko. Dinampian ko siya ng halik sa bibig. Maligo ka na, hihintayin kita sa kwarto natin. Okay, promise you'll wait for me. Promise. Tumingkayad ako para halikan siya sa pisngi ng isa pa. Take your time. Dahil matagal maligo si Sandro, sa dressing room ako tumuloy. Inisa-isa ko ang hanay ng mga damit niya na nakahanger at inahanap ko kung may kapintasan o gusot. Sa ibabaw ng mababang ottoman, naghanda ako ng robang pantulog ko. Dahil nahawakan na niya ang palda ko kaya kinapitan ng kaunting putik at damo. Magpapalit ako kaagad. Tatapusin ko lang i-check ang color coding ng mga dress shirts niya kasi parang may mali ang pagkakabalik. Medyo nakaangat. Parang pinamilian at nagmamadali. Ganon si Sandro kapag mainit ang ulo niya. Pero sa anong dahilan naman? Nagulat ako at muntik na mapatili nang bigla niya akong hapitin sa bewang, paharap sa kanya. Lumapat agad ang bibig niya sa aking bibig at naiwan ng hangin sa loob ng bibig ko. Si Sandro, gutom at sabik ang kanyang halik na para bang hindi kami nagsiping sa nakaraang magdamag. Kinarga niya ako na parang bata na nakapalibot ang mga binti ko sa kanyang balakang at mahigpit na nakapulupot ang mga braso sa aking katawan. Naupo siya sa mahabang ottoman na nakakandong ako paharap sa kanya at mabilis akong nahubaran ng dalawa niyang kamay para ilantad ang aking harapan. Pero sa halip na angkinin ng mga yon, huminto siya. Nagsalubong ang makapal na kilay at parang galit na nagtanong. Lumabas ka ba ng bahay na ganitong suot mo? Nakatingala siya sa akin dahil nakaupo ako sa kandungan niya, kaya tumama sa akin ng mainit at galit niyang hininga. Maigting ang mga kalamnan niya sa puno ng braso at dumiin sa likuran ko ang mahaba niyang daliri. Hindi, honest ko, mabilis ang aking paghinga dahil sa pagkabigla ko sa kapusukan niya at naguluhan ako sa sinabi niya. Wala ba siyang tiwala na alam ko kung ano ang tamang pananamit sa loob at labas ng bahay namin? Isinuot ko lang to dahil oras na ng pagtulog at alam kong parating ka. Sumingasing siya ng magsalita. Ayokong makita ka ng kahit sinong lalaki na walang panloob, dito man sa loob o labas ng bahay. Dalawang kamay niya ang sumapo sa aking harap at sinamyong mga yon. Hinihigit ang hangin sa kanyang dibdib. These are mine. Always remember that. And my heart is also yours. Masuyo kong dugtong. I'm all yours. Dapat hindi na siya nag-aalinlangan. Then show me. Nabubuntong hininga ako. Sumusuko. Kusang sumabunot ang mga kamay ko sa kanyang buhok. Inuudyukan siyang magpatuloy. Pero hindi makapaniwala na pag-aari niya ako. Nag-aalala sa ikinikilos niya. Kaya napatitig ako sa kanya at nakita kong tahimik niyang pagdurusa. Kung sana kaya niyang sabihin at ipagkatiwala sa akin ang mga dahilan niya. Pero hindi. Nagpakawala siya ng malalim at mabigat na buntong hininga na tila matagal nang nasa loob ng dibdib niya. Kaya sinapo ko ang buong mukha niya at halos sa pilitan kong itiningala at kusa kong inangkin ang kanyang bibig sa banayad na halik. Hindi mga salita ang kailangan niya, kundi kilos at gawa na walang iba sa buhay ko kundi siya. Gumagapang ang malambot kong kamay sa matitigas na tipak ng kanyang kalamnan. Pero sa kalagitnaan ng mainit na halik, kumalas siya sa akin. May kukunin lang ako. Nagawa niyang sabihin sa pagitan ng pagbugso-bugsong hininga. Wala akong nagawa kundi ang habulin siya ng tingin. Suot pa rin ang roba niya. Isang babae na may kakayahan palang magnasa at magmahal sa isang lalaki ng ganito katindi.
Nang maramdaman kong pabalik na siya, itinutok kong paningin ko sa pinto at naglock agad ang mga mata namin sa isa't isa. Sabik at uhaw, balot ng matinding pagnanasa na mas pinatindi ng sandali naming pagkakalayo. Napasinghap ako kung gaano siya kakisig sa bawat paghakbang. Halos hindi ko napansing may dala siya. Ang cake na iniwan ko sa mesa ang nasa isang kamay niya at isang bote ng champagne at 2 wine glass sa isa pa. Masyadong makasalanan ang bulto ng katawan niya na nasisilip sa pagitan ng roba. Gusto kong mag-celebrate. Nakangiting sabi, sumasayaw ang mga mata. Dahil itong unang araw na nakahawak ako ng barel at father-in-law ko pang nagturo sa akin. Hinila niya ang isa pang bakanting upuan na pabilog, glass top ang ibabaw at inilapit yon sa aking harapan. Inilapag doon ang mga dala niya. Gumawa ng ingay ang 2 baso ng tumama sa isa't isa. Gusto niya mag-celebrate pero bumalik siya kanina na parang galit at hindi masaya. May inililihim na naman ba siya? Pero kung meron man, maliit na bagay yun para sa akin. Sasamahan ko siya at sasabayan ko ang trip niya. Baka sakaling kapag naging komportable na siya, sabihin niya sa akin ang mga iniisip niya. Pinanood ko siyang magsali ng alak sa 2 wine glass. Napakatahimik. Ibinigay niya sa akin ng isa. Umuupo sa dulo ng ottoman, nakatitig sa akin. Dinala ko agad sa bibig ko ang alak pero ang sama ng lasa. Lahat ng magagandang bagay kahit gaano kaliit, dapat naman talagang i-celebrate. Sang-ayon ko. Pero itinaas ko ang alak sa kanya. Ito ang hindi ko maintindihan. Bakit palaging may alak pero ang sama ng lasa? Literal akong nanginig sa sinabi ko. Tumawa siya, aliw na aliw. Nagbabago yan kapag sinabayan mo nito. Nahulaan kong nga halikan niya ako sa labi, kaya sinalubong ko siya at napatunayan kong matamis ang lasa ng alak kung mainit na labi ng mahal mong magiging pulutan. Kumawala siya sa akin at kumuha ng kaunting icing. Isinubo sa akin. And how is that? Isinubo kong kalahati niyang daliri at hindi ko agad pinakawalan ng isa kong kamay. Ang sarap, matamis, at pwede siguro namin itong gawin ng magdamag kung hindi lang humuhulab sa akin ang init ng katawan niya. Mukhang adventurous ang cake na to, Mr. Legaspi. Saan mo ba gustong makarating? Umusog pa siya palapit sa akin. Nakasaklang sa ottoman. Nakatitig sa mga labi ko. Hinihila ako sa magkabilang braso. May tumatakbo sa isip niya at hindi ko mahulaan. Simulan natin dito. Mas mataas ang tagay na inilagay niya sa baso niya. Inisang lagok lang niya yun at binawi ang baso ng alak na hindi ko kayang ubusin. Pagkatapos maingat na ibinalik ang mga yun sa ibabaw ng mesang bilog, saka ako hinarap. Hinalikan niya ako sa labi. Marahan, inihihiga ako sa mahabang upuan. Nakaalalay ang isang kamay sa ulo ko at isa sa aking katawan. Naguguluhan pero hindi ako nagpakita ng pagtutol. Ano man ang iniisip niyang gawin, siguradong mga bagong karanasan para sa akin. At wala namang masama dahil asawa ko siya. Napabuntong hininga na lang ako. Nagpapaubaya. He's the boss. Kinuha niya ang buong cake at ipinatong sa gilid ng mesang bilog na maaabot niya. Sa kamarahang pinuno ang daliri niya ng icing at dinampian ang balat ko. Ikinakalat yun sa kurba ng leeg ko. Na napahugot ako ng malalim na hininga. Parang apoy ang dulo ng daliri niya. Tinutupok ako. Titig na titig siya sa bawat pulgada ng balat ko sa ilalim ng maliwanag na ilaw sa loob ng dressing room. Pulang-pula na ang balat niya sa matinding pagnanasa, kaya naguguluhan ako sa kanyang ginagawa. Parang sinusuri niya ang balat ko sa leeg. Magkabila na tila ba may hinahanap o kung pasado sa kung anumang wala o meron. Sakalang niya mamarkahan ang icing bilang pagtatapos. Weird, iba pala ang pakiramdam ng walang damit niya akong hinahalikan. Kesa walang damit akong nakalatag sa harapan niya na parang pasyenteng pinagmamasdan. Pero dahil mahal ko siya, tiniis ko na lang. Humigit ako ng hangin at tahimik kong tinanggap ang anumang balak niyang gawin. Anong tumatakbo sa isip niya? Mas may iba pa bang bagay na mahalaga? Kumuyo ang mga kamay ko sa gilid ng higaan nang magpatuloy siya hanggang sa plat kong sikmura. Inikutan ng icing ang pusod ko, pababa sa aking puson. Sus Mariosep! Nagbaga ang hininga ko, umaalo ng aking dibdib. Iniisip ko na agad kung gaano kahit ang magiging pagsisiping namin kung hahalikan niya ako sa buong katawan para ubusin ang dami ng icing na yun. Pero hindi ka agad nangyaring inaasahan ko. Ano bang balak niya? Pinanood ko siyang umatras paalis sa upuan. Nagpatuloy sa ginagawa sa puno ng hita ko. Sa tuhod, pababa sa binti ko at umabot sa ibabaw ng paa ko saka siya lumuhod sa flooring. Ikaw, Mrs. Legaspi, saan mo gustong makarating? Tama na.
Grabe ang kiliti ko minsan, baka magsisigaw ako. Babala ako sa kanya. Wag, tama na! Ano bang ginagawa niya? Inalis ko ang tela sa aking mata na agad niyang sinalubong ng titig ko. Pinagpaguran mo yung cake, hayaan mong tikman ko at sulitin. Nasa magkabilang legs ko pa rin ang mga kamay niya. Nanuyo ang labi ko. Nahirapan akong lumunok. Natitigan ko siya sa tahimik na pagkahumaling. Madilim, dala ng pagnanasa ang mga mata niya. At ayun na naman ang bahagi niya na ayaw magsabi ng kanyang iniisip. Pinakawalan niya ang isang binti ko para iunat, para lang lumipat sa kabila. Naglakbay ang paningin sa makinis kong balat, na sinusundan ng nauuna niyang mga daliri, kasunod ang kanyang labi. 10 mga daliri nang humahawi at naglalakbay sa balat ko. Ano nga ba kasi yun? Gaano ba kahirap ang magtanong? Huminga siya sa balat ko. Mailap ang mga mata, may damdaming itinatago. Dahil asawa na kita ngayon, gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa'yo. Kahit maliit na sugat na nagkaroon ka noon at nag-iwan ng marka sa'yo. Ganun ba? Clueless kong balik tanong. Binawi kong mga binti kong nakasaklang sa katawan niya. Umatras ako para makaupo at umikot ako patalikod sa kanya. Maingat ang mga magulang ko sa akin. Kahit si Kuya JJ, pero nagkasugat nga ako. Graduating ako noon sa high school at ang hiniling ko kina tatay ay isama ako sa bundok. Gusto kong maranasang mag-hunting pero dilubyo ang nangyari. Nagkahiwalay kami ni JJ sa dilim. Nahulog ako sa gilid na mababang bangin at bumagsak ako sa dalisdis ng ilog. Nasugatan ako sa tagiliran, putol na kahoy ng puno na kumayod sa aking balat. Mula sa kilikili ko hanggang sa tapat ng strap ng aking panloob. Nanatili siyang nakikinig. Binabaybay ng mga daliri ang bahaging sinasabi ko na hinahawakan ko pa rin para malaman niyang eksaktong lugar. Parang balahibong pusa na dumadaan sa kakinisan ko.